Magandang araw mga ta-artwist! Bago tayo magsimula sa charcoal portrait, kilalanin muna natin ang mga gamit na kakailanganin natin. Una, ang charcoal pencil. Soft, medium, at hard, depende sa shading na gusto natin. Meron din tayong charcoal powder para sa smooth at malalawak na shading. Para sa blending, gagamit tayo ng tissue, cotton buds, blending stump, at pati paintbrush o kahit makeup brush. Pwede yan! Huwag din kalimutan ang kneaded eraser na pwedeng hubugin at gamitin sa pag-highlight. At syempre, textured paper para kumapit ng maayos ang charcoal. Sunod na hakbang ay ang pag-shade ng muka. Gamitin ang medium charcoal para i-emphasize ang cheekbones, ilalim ng ilong at jawline. Mag-blend gamit ang tissue o stump para mawala ang harsh lines. Kapag may sumobra, gamitin ang kneaded eraser para bawasan o maglagay ng highlights. Ngayon naman, detalye na tayo. Sa mata, lagyan ng shading ang iris at gamitin ang eraser para sa highlight na nagbibigay buhay. Sa ilong, mag-shade sa gilid para lumitaw ang form at liwanagin ang bridge area. Sa lips, soft shading lang para natural ang itsura. Para sa fur ng toy poodle, gamitin ang charcoal pencil o powder with soft brush. I-shade mo ng paikot-ikot na strokes, parang curly texture ng balahibo. Gamitin ang makeup brush para sa malambot na blending lalo na sa light areas. Tapos, gumamit ng kneaded eraser para i-highlight ang mga parts na tinatamaan ng ilaw tulad sa tuktok ng ulo, likod at gilid ng snout. Dapat uneven ang strokes para mukhang natural yung fur. Hindi flat, hindi sobrang smooth. At ayan, makikita mo na agad ang texture at volume ng balahibo ng poodle mo. Para sa buhok, gamitin ang soft charcoal o powder at mag-stroke ayan sa direksyon ng buhok. Pagdagdag ng highlights gamit ang kneaded eraser para magmukhang may shine. Tapos, i-blend natin ito gamit ang brush para sa soft at natural finish. Dagdagan natin ang skin texture sa pamamagitan ng light circular strokes gamit ang charcoal. Magdagdag din ng highlights sa mga parte ng mukha na tinatamaan ng ilaw, gaya ng noo, ilong, at cheekbones. Ang mga simpleng detalye ang nagbibigay ng realism sa portrait. Mga ka-artwist, kung gusto mong bigyan ng impact ang drawing mo, huwag kalimutan ang background. Una, gumamit ng charcoal powder or charcoal stick para i-fill in ang background area. Gamitin mo yung flat side ng charcoal para mabilis ang coverage. Kapag na-block mo na ang space, i-blend mo gamit ang paintbrush or tissue para smooth at walang harsh lines. Optional, gamitin ang kneaded eraser para gumawa ng soft glow sa likod ng subject mo. Simple lang pero ang background ang nagpapalutang sa buong drawing. Mga artist, final touch na tayo! Dito na papasok ang magic. Gamit ang precision eraser, konting highlights lang sa mata, ilong at labi para umangat ang lifelike glow. Tapos konting blend ng paintbrush para sa soft shadows. At huwag kalimutang linisin ang mga edges para crisp ang finish. Ayun, buhay na ang obra mo! Kapag satisfied ka na, pwede mong gamitan ng fixative spray para hindi kumalat ang charcoal. At ayun na, isang charcoal portrait na ginawa mo mula simula hanggang dulo. Maraming salamat sa pagsama mga ka-artwist. Kita-kits sa susunod nating drawing set.